Hello everyone! How are today? Hope everybody is fine and safe. I am your teacher, Jem Raymond, and today, ipagpapatuloy natin yung discussion, yung party po sa procedures and requirements for reclassifications. Now, specifically po, tatalakay natin yung mga qualification standards sa education, training, and experience for Teacher 1 to Teacher 7. And hopefully po, napanood nyo na po yung una at pangalawang video ko patungkol po sa Expanded Career Progression Policy through Reclassifications. So yung unang video ko po, na-discuss ko doon yung overview ng Expanded Career Progression Policy at yung track na pwedeng pagpilian ni teacher kapag umabot na siya ng Master Teacher 1 position. Sa pangalawang video ko naman, na-discuss ko doon yung procedures at requirements ng reclassifications. At ngayon naman, ipagpapatuloy ko yung pag-discuss sa requirements for reclassifications pa din. Now, ano ba yung minimum requirements na i-require para ma-promote ka from Teacher 1 to Teacher 2, Teacher 3, to Teacher 4, 5, 6, and 7. So, tatalakayin natin yan sa video na to. Hi everyone! Welcome to my channel. My name is Mr. Jem Raymond Chen, Master Teacher 2 from Escalante Central Elementary School. Click like and share if this video tutorial helps you. Don't forget to click subscribe below to keep updated for my future tutorial. Now, what will be the qualification standards for Teacher 1 to Teacher 7? Ito nga po yung na-discuss ko sa second video ko on our promotion via reclassification. Ito po yung overview ng end-to-end process for our reclassification. Na kung napapansin nyo po, pare-pareho naman po yung proseso na to sa reclassification and promotion through natural vacancy per DepEd Order No. 7 Series of 2023. Pero sa video na to, dito po tayo mag-focus sa qualification standards for promotion from Teacher 1 to Teacher 7. So, i-emphasize ko lang po, ang teacher applicants lang po na qualified at na-meet ang qualification standards at standard-based requirements ang siyang mag-proceed for ranking. So, ibig sabihin, kapag may area na hindi na-meet si teacher applicant, madi-disqualify na po siya for ranking. So, ano ba yung mga qualification standards na chine-check during initial evaluation for Teacher 1, for Teacher 2 to Teacher 7 na position? Now, this is the proposed qualification standards for teaching positions. Proposal lang po ito at subject po ito for the approval of the Civil Service Commission. Ito yung proposal ng ating Department of Education na isasubmit pa sa Civil Service Commission for approval. At ito din po yung na-present during our training. So, ira-run through po natin ang qualification standards of the different teaching positions. Magsisimula po tayo sa Teacher 1 position. So, for education, the minimum requirement or minimum qualification to become Teacher 1 is Bachelor's Degree in Education or any Bachelor's Degree with 18 units na professional units in education. Again, Bachelor's Degree po yung minimum requirement to become Teacher 1. Pero mas mabuti na higher than bachelor's degree ang actual na achievement ni teacher applicant. Kasi kapag na-qualify si teacher sa initial evaluation, so ibig sabihin na meet niya yung QS approved by the Civil Service Commission. So mas mataas yung score niya na makukuha kapag higher than bachelor's degree ang educational attainment ni teacher applicant. So may table po ito how to compute points for education and I will discuss it in my next video. Now let's have the experience required for Teacher 1. For Teacher 1 position, wala pong training na nire-require. Pati din experience, wala ding nire-require na experience. Now again, minimum requirement lang po yan. Ibang usapan naman po yung points na mai-earn ni teacher applicant for promotion na kapag na-met niya na yung QS na yan. Magkaka-points lamang siya for ranking kapag lumagpas po ang kanyang actual achievement sa minimum requirements or from the qualification standards. So, let or pivot naman po ang eligibility needed for Teacher 1 or yung ating RA 1080. That's for elementary and secondary teacher applicants. Now, let's have Teacher 2. Ano naman yung qualification standards ng ating Teacher 2?
Now, para ma-promote for Teacher 2 with salary grade 12, ano ba yung need na education for that teaching position? Para maging Teacher 2, bachelor's degree din in education or any bachelor's degree course with 18 units proof ed ang need for education. Para po maging Teacher 2, 8 hours po na training relevant to teaching and learning ang required for that position. So for example, dapat yung training na natin ni teacher ay tungkol sa curriculum, pedagogy, or strategies of teaching, or any training relevant for subject specialization. Dapat yung trainings na to ay within 5 years only. Yung 8 hours requirement for training ay cumulative po. So, ibig sabihin, ito total or isa-sum up lahat ng number of hours sa lahat ng training na naatinan ni teacher for the last 5 years. Take note po, training lang po about teaching and learning or relevant sa ating pagtuturo ang pwedeng magamit for this criterion. So, i-add lahat ng trainings, tapos 8 hours lang po ang required for teacher 2. So, mas mabuti po kung lalagpas sa 8 hours ang isa-submit na mga certificates of training ni teacher. Kasi po yung sobra po sa 8 hours ang siyang mabibigyan ng puntos during ranking. Now, sa palagay ko naman po, mamimit ito ng ating Teacher 2 applicants kasi sa NCET pa lang, ilang hours na yon, diba? Tapos, within 5 years pa, pwede. So, ilang NCET ang pwedeng maatinan ni teacher doon. So, credited po yung NCET na certificate natin. So, sinasabi ko ngayon sa inyo, teachers, i-collect nyo na po lahat ng mga trainings nyo for the last 5 years as early as now. Para anytime, kung magko-call up na po ng application for reclassifications, ready na po yung mga documents ninyo. 1 year experience lang po, qualified na for Teacher 2. Pero kung mas matagal ka po sa service, so mas mataas po yung score na makukuha nyo pag nag-proceed po kayo sa assessment or ranking na status on your application. So may table po na pwede nating gawing guide para makompute po yung exact equivalent na rating nyo sa experience, depende po sa number of years nyo po sa serbisyo. Now, I will present the table how to compute your score for the experience in my next video na lang po. For eligibility, same po ito sa Teacher 1 at actually same lahat ng eligibility ng lahat ng position, Teacher 1 man o hanggang Teacher 7. PBET or LET pa rin po ang required na eligibility. Now, let's have the Teacher 3 with salary grade 13. Para maging Teacher 3, bachelor's degree din in education or any bachelor's degree with a course with 18 units prof ed ang need po para sa education na criterion. For training, 16 hours po relevant training on curriculum, pedagogy, or subject specialization ang required to be promoted to Teacher 3. Now, training po yan in the last 5 years lang po ang pwedeng magamit. Now, training na may kinalaman po sa pag-unlad ng pagtuturo ang pwedeng magamit ni teacher for this criterion. So, yung training, for example, ng BAC, training for bidding and awards, training on procurement. So, di po yan kasali. Kasi hindi naman po yan related sa pagtuturo yung training na yan. So, again, teacher, mas mabuti po kung lalagpas sa 16 hours ang training na masasubmit mo para magkaroon ka ng score in case papasa ka sa initial evaluation. Ang score kasi ng teacher applicants na kukwentahin ay lalagpas dapat sa minimum requirements na 16 hours on training. Cumulative po ito, teachers. So, ito total po lahat ng number of hours ng training na naatinan nyo for the last 5 years. At kung aabot yun ng 16 hours, qualified ka for Teacher 3 in terms of training. But again, bibigyan lang ng puntos ang lalagpas sa 16 hours na training during the ranking. So, may table po ito na pwede nating gawing gabay sa pag-compute po ng score for training. And I will present that in my next video. So, let's have the experience. 2 years teaching experience lang po ang kinakailangan para pwede ka nang mag-apply for Teacher 3.
Pero kung more than 2 years ka na sa service, mas mabuti. Meaning sobrang actual teaching experience mo kaysa sa nire-require ng position. So yung sobrang number of years of teaching mo sa minimum requirements na 2 years, ang siyang mabibigyan ng points during ranking. Maximum of 10 points po ang mabibigay na puntos for experience. And may increment table po ito na pwede natin gawing gabay to compute our score in experience. So I will present that in my next video. Pivot pa din po ulit ang eligibility for Teacher 3. Now, punta naman tayo sa Teacher 4. Ang Teacher 4 ay may salary grade 14. Now, for education, bachelor's degree lang po ang minimum requirement to become Teacher 4. Pero mas mabuti na higher than bachelor's degree yung actual na achievement mo. Kasi kapag na-qualify ka for initial evaluation, mas mataas ang score mo na makukuha kapag higher than bachelor's degree ang education attainment mo. So again, may table po tayo on this, how to compute your points for education, and I will discuss it in my next video. 16 hours po ang training na required for Teacher 4. So dapat ang trainings na ito ay related po sa curriculum, pedagogy, or subject specialization at dapat nakandak ito or naatinan ni teacher ito for the last 5 years. Sa bagong promotion po, kahit school level lang po na training like NSETs, School Learning Action Cell, or even orientation po na related po sa teaching and learning. Basta may certificate ka lang po at naka-indicate doon ang number of hours, then counted po yan. Pag umabot sa 16 hours, then eligible ka na po for Teacher 4 for training. Pero mas mabuti, lalagpas ka sa minimum requirements na 16 hours para mabigyan ka ng mas mataas na points during ranking. So, pwede din yung completion of NIA Prerequisite Professional Development Program for Career Stage 2 or Proficient Teacher ang pwedeng i-attach to be qualified for Teacher 4 position. 3 years lang po ang required na experience for Teacher 4. So, mas matagal ka sa service, mas mataas po yung points mo na makukuha mo for ranking. Let or permit pa din po yung need na eligibility for Teacher 4. Now, let's have Teacher 5 na may salary grade 15. For education, bachelor's degree po ang minimum requirement to become Teacher 5. Pero mas mabuti again, higher than bachelor's degree yung actual achievement mo. Kasi kapag na-qualify ka, so mas mataas yung score na makukuha mo in case master's degree holder ka na or may doctorate degree ka na. So again, i-discuss ko po yung increment table para malaman natin yung equivalent score natin for education. 24 hours training ang required for Teacher 5 or pwede rin yung NIA Prerequisite Professional Development Program for Proficient Teacher ang i-attach ni teacher applicant. Cumulative po ito, teacher. So, ibig sabihin, kahit school level lang yan, counted po yan lahat ng trainings related to teaching and learning for the past 5 years. Count nyo lang po yung number of hours per certificate at kung aabot yan ng 24 hours, then qualified ka na po for Teacher 5 position. 3 years lang po yung required na teaching experience for Teacher 5 position. So, mas matagal ka na sa service, mas mataas yung score na makukuha mo for experience. PBET at LET pa din yung requirement na eligibility for Teacher 5 position. Now, let's have the Teacher 6 with a salary grade 16. Bachelor's degree in education pa din yung minimum requirements for education para maging Teacher 6. Pero again, kung na-meet mo lang yung minimum qualification standards, kung magbibigay na ng puntos para sa education, 0 lang yung makukuha mo. Pero kung qualified ka naman, okay lang naman yon. Kaya lang, 0 lang yung score mo kapag bachelor's degree lang yung education attainment mo. Para magka-points ka for education, dapat mas mataas sa bachelor's degree yung actual achievement mo. So, in case of education, makukuha mo yung maximum na 10 points kung master's degree holder ka. Also, kung PhD holder ka, 10 points pa din ang puntos na makukuha mo sa education. Kasi nga, maximum points na ang 10 na makukuha mo for education. Mas magbibigay ako ng detailed examples on this sa mga susunod ko po na mga video. At gagamitin natin yung increment table to compute your points for education. Now, for Teacher 6, need po ang 24 hours training. Ito po yung pinagsama-samang number of hours na training sa loob po ng 5 years. So,
Again, dapat related po sa teaching pedagogies, curriculum or specialization or instructional supervision ang pwedeng i-attach ni teacher for training. Or pwede na din naman pong completion of NIA PD programs for proficient teacher. Kung na-met mo yung mga minimum requirements na yan during initial evaluation on your pertinent documents, then pwede kang mag-proceed for ranking na. Now, during sa ranking, para mabigyan po ng points sa training, dapat lagpas po sa minimum qualification standard sa training ang masasubmit mo. Again, may table po ito na pwede natin gawing guide para makompute po yung actual score mo for training. Now, we will make a separate video on it. Don't worry, teachers. Again, maximum 10 points po ang pwedeng makuha ni teacher for training during ranking. 4 years po ang minimum requirements for Teacher 6, pero mas matagal ka na sa service, malaki din yung points na makukuha mo on this criterion. I will give you sample computation on this on my next video. 10 points po yung maximum points na makukuha mo for experience. Let or pivot pa din yung eligibility needed for Teacher 6. Now, let's have the Teacher 7 na may salary grade 17. Bachelor's degree in education pa din yung minimum requirements for education na criterion para maging Teacher 7. Uulitin ko mga teachers, kung na-met mo lang yung minimum qualification standards, kung magbibigay na ng puntos para sa education, 0 lang po yung makukuha mo, pero qualified ka naman. Again, para magka-points ka, dapat mas mataas ka sa minimum qualification standard. In case of education, para makuha mo talaga yung 10 points, dapat master's degree holder ka or PhD holder teacher. Again, 10 points po ang maximum na puntos para sa education na criterion. For training, 32 hours ang need ni teacher to become Teacher 7. Kung pagsasama-samahin mo lahat ng oras ng trainings na na-attendan mo tungkol sa curriculum, pedagogy, subject specialization, at even instructional supervision, for the last 5 years, dapat umabot ito ng 32 hours. Pero mas mabuti again kung sobra sa 32 hours ang masubmit mo para mabigyan yan ng mas mataas na puntos. 10 points po yung maximum points na makukuha for training. Kahit school level lang po yan na training. Basta related lang po sa teaching and learning process, then pwede po yan na may attach for your promotion. So, pwede rin i-attach yung completion of NIA PD program for proficient teacher for training. At least 4 years in the service po ang minimum requirements to become Teacher 7. So, more than 4 years ka na in the service, mas mabuti para mas mataas yung score na makukuha mo in case na irarank na po kayo. Let or pivot pa din ang eligibility needed for Teacher 7. Sa susunod ko po na video, tatalakay naman po natin yung qualification standards ng ating mga master teachers. And that's all for this video, teachers. Thank you so much for watching. Till next time. Keep safe, everyone!